Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, Samantala sa Mundo ng Mga Tao. Sa lugar na nasasakupan ng Westrington. Habang sila Daryl ay masayang naglalakad-lakad. Sila General Loy at Pinunong General John. Kasakasama ang libo-libong kasundaluhan ng Westrington. Ang lahat ay masyadong abala sa pagbuo ng kampo ng mga kasundaluhan ng Westrington. Sa lugar kung nasaan ang sagradong lagusan na natuklasan nila Daryl, si Pinunong General John ay nagsabi, "Kailangan natin pagtibayan ang kampo na inyong magiging tirahan sa matagal na panahon." Narinig niyo naman si Emperor Daryl. Hanggat siya ang Emperor ng Westrington, hindi pwedeng masira ang kampo na ating gagawin. Kailangan kahit magawa natin ito ng mabilis. Kailangan pera na napakatibay nito, sabi ni Pinunong General John. At nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Westrington, sila ay tumugon at sinabi, "Masusunod Pinunong General John." Ang ingay ng mga pagpalo at mga tunog ng bawat ginagawa ng mga kasundaluhan ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. At si Lin ngayon ay nasa loob na ng sagradong lagusan patungo sa kanilang mundo ng iba't ibang nilalang. Kahit na ito ay medyo nakalayo na sa loob ng sagradong lagusan. Ito ay naririnig ni Lin. Dahil ang echo sa loob ng lagusan. At si Lin ay napabulong. Ano ang ingay na iyon? Saan nagmamula ang mga ingay na iyon? Mukhang may kakaiba ngayon sa lagusan na ito. Kailangan ko magmadali na para makalabas dito. At makarating sa aming nasasakupan na lugar. Kung nasaan ang sagradong harang. Baka ang lagusan na ito ay gumuho. Sabi ni Lin sa kanyang sarili na may pag-alala. At si Lin ay mas binilisan ang paglalakad sa loob ng lagusan. Ang hindi alam ni Lin, ang mga tunog na naririnig niya, ay nagmula sa labas ng sagradong lagusan sa dulo ng lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Dahil ngayon, ang nais ni Daryl na magtayo ng kampo sa sagradong lagusan ay kanya ng sinakatuparan. Sa tulong ng libo-libong mga kasundaluhan ng Westrington at ni Pinunong General John at ni General Loy. Samantala, ang sekta ng Assassin Sect ay nagpatuloy na sa paglalakbay patungo sa dati nilang lungsod. Sa loob ng karawahe si Lily at Sect Master Marvin ay nasa loob, habang hawak-hawak ni Sect Master Marvin ang kamay ni Lily nang walang malay. Maya-maya, si Sect Master Marvin ay nagsalita at sinabi, "Lakasan mo lang ang loob mo. Hindi ko hahayaan na tumagal ka sa ganyan kalagayan. Patawarin mo ako kung wala ako sa iyong tabi. Nangyari iyan sa iyo. Ayoko man aminin sa iyo. Hindi lang kapatid ang turing ko sa iyo Lily. Simula pa noon, ako ay labis nang humahanga sa iyo. Hindi lang sa ganda mong tinataglay dahil din sa iyong kabutihan sa akin. Hindi ko lang maamin ang aking tunay na nararamdaman sa iyo. Dahil ako ay natatakot na baka ikaw ay lumayo sa akin. At ikaw ay magbago ng pakikitungo sa akin. Ayoko mangyari iyon. Ngunit, ngayon, naisip ko sa nangyari sa iyo. Kailangan ko na sabihin sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Sa oras na ikaw ay magkamalay. Na minamahal kita. Kaya kailangan mo lakasan ang loob mo at tulungan mo din ang sarili mo na malagpasan mo ito. Mahal na mahal kita Lily. Gagawin ko lahat para gumaling ka at ang gumawa ng ganito sa iyo ay aking pagbabayarin. Matiyak ko lang na nasa mabuti na ang ating mga mamamayan sa pagbalik natin sa dati nating lungsod. At ikaw ay bumalik na sa dati mong lakas.
Hahanapin ko mismo ang mga tulisan na iyon na gumawa sa iyo ng ganito para pagbayarin sila. Sabi ni Sectmaster Marvin. Habang nakahawak ito sa kamay ni Lily. At sa mga oras na ito, si Lily ay wala peren malay. Samantala, sa mundo ng iba't ibang nilalang, sa lugar ng nasasakupan ng mga lahing barbarian, kung nasaan sila Pinunong Benj, Dax at Chester, at iilang mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Maya-maya, si Chester ay nagsalita. Siguro naman tapos na ang inyong duelo. At Brother Benj, ano ang masasabi mo sa lakas na mayroon si Brother Dax? Sa aking panonood kanina sa inyong labanan, ay masyado kayong nadala-dalawa sa magandang labanan na inyong pinakita. Hindi ko inaasahan na magiging kaseryoso ang inyong ginawang labanan. Kung ating titignan, muntikan ng mawasak ang buong lugar na ito dahil sa inyong ginawa kanina. Sabi ni Chester habang ito ay nakangiti. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, ang hari ng lahing barbarian. Ito ay napakamot ng ulo at sinabi, masyado din ako nabigla sa kahusayan ni Brother Dax sa pakikipaglaban. At ang kanyang lakas ay talagang nakakagulat. Hindi ko inaasahan din na ganun pala kalakas ang tinataglay na lakas ni Brother Dax. Dapat talaga siya bigyan ng respeto dahil sa kanyang katangian. Kung ako lang ang masusunod, nais ko sana kayo ay aking maging tunay na kapatid at pamunuan natin tatlo ang aking kaharian. Dahil alam ko at napagtanto ko ikaw, Brother Chester, ay nagtataglay din ng sobrang lakas na kapangyarihan. Ang iyong spiritual na lakas ay kasing lakas din ni Brother Dax. At ang iyong kahusayan sa pakikipaglaban ay ganon din kay Brother Dax. Dahil kayo ay mga kaibigan ni Brother Daryl, hindi na dapat ako magulat sa inyong natatangi lakas at kahusayan sa pakikipaglaban. At sa inyo pagkukwento din sa akin. Kayong dalawa ay mga sectmaster ng malalakas na sekta na mayroon sa mundo ng mga tao. Ikaw, Brother Dax, napakahusay mo talaga. Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito nila Chester at Dax, si Dax ay medyo nahihiya sa mga sinasabi ni Pinunong Benj. At si Dax ay napabulong sa kanyang sarili. Masyado naman akong pinupuri ni Brother Benj, masyado nakakahiya. Pinakita ko lang naman ang tunay kong lakas at kakayahan sa pakikipaglaban. Sabi ni Dax sa kanyang sarili. At ito ay napakamot ng ulo at sinabi kay Pinunong Benj. Brother Benj, hindi mo na kailangan na ako ay puriin dahil ikaw din naman ay sobrang nagtataglay ng kahusayan sa pakikipaglaban. Ang iyong lakas kung tutuusin ay mas malakas pa sa akin. Kaya hindi mo na dapat pa ako puriin. Dahil hindi ako sanay, ako ay nakakaramdam ng pagkailang. Sabi ni Dax kay Pinunong Benj. Nang marinig ito nila Pinunong Benj at Chester, si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, "Ganon ba, Brother Dax? Paumanhin," sabi ni Pinunong Benj. At si Chester ay nagsalita din. "Kunwari ka pa, Brother Dax. Alam ko naman na gustong mong pinupuri ka ng iba." At si Chester ay tumawa. "Ha. At nang marinig ito ni Dax, siya ay napahawak sa kanyang noo at ito ay tumawa din. Ha. Ang hindi alam ng lahat, lalo na sila Pinunong Benj, Chester at Dax. May panganib na darating sa kanila. Dahil ang lahi ng elf ang mga kasundaluhan nito sa pamumuno ni General Henry. Ay nagkaroon ng galit sa kanila at ang mga ito ay may nakabuo ng plano para sila ay atakihin. At samantala ang mga kasundaluhan ng lahing elf, sa pamumuno ni General Henry, ay mabilis na nakapunta kung nasaan sila Dax, Chester, Pinunong Benj at ang ibang kasundaluhan ng lahing barbarian. Sa labas ng kaharian ng lahing barbarian. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf at si General Henry, ay nasa taas ng kalangitan ngayon. Ang mga ito ay nakatago sa mga ulap, at pinagmamasdan ang galaw nila Dax, Pinunong Benj at Chester. Ang lahing elf ay may matalas na paningin. Ang mga ito ay nakikita ng husto sila Dax at Chester, lalo na si Pinunong Benj at ang mga kasundaluhan nito sa lahi ng mga barbarian. At si General Henry ay nagsalita at sinabi sa mga kasundaluhan ng lahing elf. Masyado masaya ang tatlo na iyon. Masaya sila na napaslang nila ang iba natin. Mga kasamahan. At ang isa na iyon. Ang mukha niya ay kakaiba. At ang mga kasundaluhan na nakapaligid sa kanilang tatlo, ay sa aking pagkakaalam ito ay nagmula sa lahing barbarian. Bakit sila nandito sa lugar na ito? Sabi ni General Henry sa mga kasundaluhan ng lahing elf. Ang hindi alam ni General Henry, na kinalalagyan nila Dax, Chester, at Pinunong Benj,
ay nasasakupan ng lahing barbarian. At hindi napansin ni General Henry sila Dax at Chester. At si General Henry ay nagpatuloy sa pagsesalita. Hindi na natin kailangan isipin pa kung bakit nandito sila. Maghanda kayo. Pagbabayaran natin ang mga lapastanganan na iyan. Sa pagpaslang sa iilang natin mga kasamahan. Tingin ko dahil sa lahi ng barbarian nagmula ang pag-atake sa atin. Sabi ni General Henry. Samantala sa mundo ng mga tao. Ang mga tulisan ay patuloy pa rin sa paglalakad. At si Dado ay masyado nang nagtataka. At ito ay nagsalita at sinabi. Ikaw kanina pa tayo naglalakad. Ngunit hindi pa rin natin natutunton ang lungsod ng Assassin Sect. Ngayon kailangan pa natin tumawid sa ilog na iyan. Alam mo ba talaga ang direksyon patungo sa lungsod ng Assassin Sect? Sinabi mo kanina na malapit lang tayo sa lungsod ng Assassin Sect. Ngunit kanina pa tayo naglalakad. Ilang oras na ang lumipas. Sabi ni Dado sa galit na tono. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!